Okay, so let's do this. Gawin na natin tong reading mo, my dear. Silipin natin ang iyong July 7, 2025 or 2005. Okay. So, my dear fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Okay? Kung mapansin niyo medyo dahan-dahan ako ngayon magsalita. Ewan ko mamaya pag in-edit ko na tong video kung kaya ko siyang medyo mapabilis kasi may problema yung bibig ko ngayon. Para ako naka-brace. Para ako naka-brace pero hindi ako naka-brace. Okay? May problema lang talaga siya and hindi ko pwedeng ikwento sa inyo kasi katangahan ko yun. Okay? So, my dear fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius, ito ang reading mo. Titingnan natin kung anong meron ngayong July 7, 2025. Okay? Pero bago tayo mag-proceed sa ating reading, meron akong kinuha kanina na card galing dito sa comfort card. May kinalaman to, my dear, sa mental health, okay? So binili ko to actually para sa sarili ko for personal use. Pero hindi ko na kasi siya nagagamit lately, okay? Mga parang ilang beses ko lang siya nagamit and then nag-stop na ako. And I decided, actually, hindi naman I decided. Pagising ko kaninang umaga, parang naramdaman ko na kailangan ko siyang i-include sa mga reading ko. So, I just follow my intuition, di ba? Sino ba naman ako para kontrahin yung intuition ko? Okay. So, binunot ko to kanina sa earth sign. Okay? And then, sabi ko hindi na ako bubunot ulit. Iaano ko na lahat sa lahat ng element. From earth sign, fire sign, water sign, and then air sign. So, eto, my dear. Question lang naman to. Kumbaga parang pakiramdaman mo na lang kung ano yung magiging impact sa'yo kasi may kinalaman nga daw to sa mental health. Okay. My dear fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius, sabi ng comfort card natin is, kailan ka huling tumawa ng sobra-sobra na halos hindi ka makahinga? Ano ang dahilan? Okay. So, pwede mong i-post tong video na to. Pwede mong isipin yung moment na yon, okay? And pwede mo siyang i-proceed. And then kung proceed mo na yung video, eto na yung likod niya. Sabi sa likod is, yung mga moment na di mo mapigilan na tumawa. Alam mo, my dear, totoo to. Nangyari sa akin to. Okay? Yung typical na parang tawa ako ng tawa, tapos napakaliit lang yung nung dahilan. Okay? Kanina sinample ko kay Earth Sign yung nasa jeep kami, kasama ko yung mga kaibigan ko. Tawa ako ng tawa noon. As in, tawa ako ng tawa. Lalo na nakababa na kami sa jeep kasi nasa jeep pa lang kami, umutot na siya. Tapos nagpipigil kami sa jeep, tumawa. Tapos nung bumaba na kami, sa kanya sinabi sa amin na kaya pala ganun kabaho yung utot is hindi lang siya utot, may kasama na siyang laman. Ibig sabihin naka number 2 na siya. So, hindi naman siya pinagtatawanan. Actually, pati siya tumatawa din siya eh. So, nakakatawa lang talaga kasi ewan ko, basta nakakatawa. Pag mga kaibigan mo talaga, nakakatawa, no? Pero hindi naman siya pinagtatawanan. Actually, we help him, di ba? Tinulungan namin siya na makapagbihis, makapaglinis or something. Pero nakakatawa lang. And meron pang isang moment, my dear, yung kaibigan mo na kung tumawa parang parang kambing. Basta may ganun eh. Yung tawa siya ng tawa, yung tawa niya nakakahawa. Okay. So, basahin ko na nga ito. Yung mga moment na di mo mapigilan tumawa, napigilan ang tumawa, yun ang pinakamasarap balik-balikan. Sana laging may dahilan kang tumawa ng ganyan. Okay? Sa bagay, totoo naman yun. Laughter is the best medicine. Okay? So, proceed na tayo sa ating reading. Pasensya na kayo, my dear. I need to follow my intuition. Okay? Kasi baka may may nangangailangan yan sa mga oras na ito. So, bakit hindi? Tingnan na natin, my dear. Let's go na tayo. July 7. Tingnan natin ano meron sa July 7. Fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius, Hangman. Okay. Hangman. So, my dear, nasa isang sitwasyon ka posibleng hindi mo gusto. Okay, nasa sitwasyon ka sa araw na to hindi mo gusto kung ano yung nangyayari. Pero, hindi yun para mag-complain ka. Minsan kasi meron mga sitwasyon na kailangan natin tingnan sa ibang ano. Kaya nga siya nakabaliktad diyan eh. Kasi tinitingnan niya yung sitwasyon sa ibang posisyon, sa ibang anggulo. Yung parang ganun, my dear, okay? And at the same time, minsan meron mga sitwasyon, my dear, na meron something, meron lesson, meron moral lesson, merong awakening, may ano daw? May mga ganon, okay? So, nasa hangman position ka, my dear, July 7. Pero hindi naman to bad, my dear. Normally, pag lumalabas to,
ano siya, parang situation na hindi mo gusto, pero blessing in disguise siya kasi marami kang matututunan dyan or marami kang marirealize, okay? So, tingnan natin, my dear. Okay? Parang, maski hindi mo gusto yung sitwasyon, my dear, look at the brighter side. Parang ganon. May brighter side kasi yan. Tingnan natin. Eto daw. The Four of Sword, okay? Baka yung situation na yan, tinatapik ka para magpahinga, okay? For example, hindi mo gusto kasi nagkasakit ka. O, example lang to ha, hindi ko minamanifest, sa example lang. Nagkasakit ka, inubo ka, sinipon ka, kasi very hardworking ka. O, so meron ka ditong Four of Sword, take this time para makapagpahinga. Kasi hindi ka naman robot, my dear. 'Di ba? Totoo naman yun eh. Sasabihin ng iba dyan, ay hindi kasi pwedeng magpahinga kasi ganito ganyan. Ano magagawa mo, my dear, kung yung katawan mo na talaga, my dear, ang sumusuko, 'di ba? Ang katawan natin kailangan din mag-charge. Ang mga cellphone nga natin, tablet nga natin, kailangan mag-charge, 'di ba? Mga gadget natin kailangan mag-charge. Ikaw pa kaya? Okay. Or kung hindi man ganun yung sitwasyon, I wish na hindi naman ganun, my dear, ha? Hindi ko minamanifest na magkaganon ka. Nag-example lang ako. This is energy also of relaxation, meditation, okay? So, imbis na magpa-stress ka, na magalit ka sa sitwasyon mo, baka this is the time, my dear, na umupo ka, mag-relax ka, mag-meditate ka, di ba? Kasi pag galit kasi tayo or nanggigigil tayo dun sa isang sitwasyon, hindi talaga natin nakikita yung message ng situation. Totoo yun. Okay, buti nga ito napunta sa'yo eh. Marami mga worst card na nasa major arcana. Ito lang ang napunta sa'yo. Okay. And I do believe, my dear, merong mga bagay na nangyayari sa atin. Meron yan, maski hindi natin gusto, meron yang dahilan. Hindi yan mangyayari sa atin ng walang dahilan. Everything happened for a reason. Ako yung klase ng tao na I do believe na lahat ng bagay may reason yan kung bakit nangyayari sa'yo. We have here the 10 of Cups. Okay? Parang sinasabi dito, my dear, na kaya mo yan. Look at the brighter side. Parang tumingin ka doon sa brighter side. Huwag mong masyadong i-highlight yung situation, okay? Kung may mga bagay na nangyayari sa araw na to, my dear, na hindi mo gusto, parang tingnan mo, kung meron kang anak, tingnan mo yung anak mo, tingnan mo yung asawa mo, parang ganun, or count your blessing. Diba? Kasi, alam mo, my dear, nalulungkot ako minsan kasi yung isang trahedya na nangyayari sa atin, yung isang trahedya na yun, kaya niyang burahin lahat ng magagandang nangyari sa buhay natin. Totoo yun. Yung isang pangit na pangyayari sa atin, kaya niyang burahin lahat. Yun yun. Okay? Because this is the, 10 of Cups. Very happy card to, my dear. For some of you, siguro gusto mo ng happy family, happy life. Okay? So, masyado kasi tayong na-hype ng mga fairy tales at saka ng mga teleserye. Pero I do believe na wala naman talagang perfect talaga na family, wala naman talagang perfect na life, ganon. Masyado kasi tayong na-hype ng mga social media, ng mga teleserye, ng mga cartoons, ng mga Cinderella, Little Mermaid, yung mga ganyan na parang merong happy ever after. Meron yung, 'di ba? Merong basta, ang hirap i-explain, no? Pero my dear, ang buhay kasi natin, ito share ko lang ang buhay kasi natin is more on, after one achievement, another struggle na naman. Yun ang pagkakatingin ko ngayon sa buhay natin. Never talaga tayong magkakaroon talaga nung buhay na as in like, yung sobrang rangya na wala ka na talagang problemang iniisip. That is impossible. Maski siguro yung mga pinakamayayaman sa buong mundo, pakiramdam ko mas marami pa silang problema kaysa sa atin. Kasi milyon-milyon ang mga binabayaran yan at bilyon-bilyon ang nilalabas sa pera yan, my dear, araw-araw. So, I do believe na lahat tayo may kanya-kanyang problemang dala-dala. Okay, parang ganon. Kahit sabi mo mayaman ka or mahirap ka, meron niyang kanya-kanya. Kasi ang mindset kasi, ako, I will be very honest, ang mindset ko kasi dati, na once na mayaman ka at marami ka ng pera, parang ganon. Pero hindi ko sinasabi mayaman ako marami akong pera medyo nagkaroon lang ako ng awakening, no? Magiging defensive ako dito. Mamaya sabihin nyo, ay, yaman na ni Apo J, ganito, ganito. No, hindi po totoo yun. Hindi po ganyan, no?
Ang mindset ko kasi dati, my dear, pag yumaman ka na or pag marami ka ng pera, yung typical na parang sumasahod ka na siguro ng malaki or something ganyan, parang yun na yun, that's it. Mabibili mo na yung gusto mo, makakain mo na yung gusto mo, magagawa mo na yung gusto mo. Hindi pala siya ganun. Okay? Alam mo bakit ko alam? Kasi ang dami kong kliyente na nakakaangat-angat sa buhay and pag tinatanong ko sila tungkol sa buhay nila, isa lang ang sinasabi nila parehas, ang dami nilang problema. Kahit na mayaman na sila, ang dami pa rin talaga nilang problema. Mas malaki pa kasi meron silang mga babayaran, meron silang credit card, meron silang debit card, meron silang ganito, meron silang babayaran, business, permit, mga ganyan. 'Di ba? Yung restock, pasahod sa mga tao, yung ganun. Ang dami nilang problema, nakakaloka. So, doon ko na-realize na, ay, kahit pala mayaman ka na, ang dami mo pa rin palang problema. Kaya minsan, alam mo, my dear, hindi lang minsan I'm so thankful, my dear, sa pagtataro card ko. Kasi ang dami kong mga nakilala na nakakaangat-angat sa buhay na hindi naman nila pinagdamot sa akin na i-share yung journey nila at kung ano yung pinagdadaanan nila ngayon. Para naging eye-opener din sa akin yun, my dear, na hindi porkit mayaman ka, parang immune ka na sa problema. So, count lang natin yung mga blessing natin. Ang layo na nung sinabi ko, kung saan-saan na ako nakapunta. Okay, so, yun nga, my dear, ha? Basta count your blessing lang sa araw na ito. Okay? O take a break. 'Di ba tingnan mo dito para nasa park sila or something, 'di ba? Kasama ang pamilya. Ayan, nasa park lang, happy-happy lang yung mga chikiting, ganyan. So baka kailangan mo lang lumanghap ng sariwang hangin, ganun. Or matulog, magpahinga, 'di ba? Baka overwork ka na. Ayan, tingnan natin, my dear. O baka ang dami mo na na-receive na toxic na energy galing sa iba't ibang tao, 'di ba? Tingnan natin, my dear. Let me see, fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Tingnan natin. Next card. Tingnan natin what's going on. July 7. Tingnan natin. May nagpapanday sa labas. May nagpapanday. Panday. Uy, King of Pentacles. Oh, see? Ay, and the Knight of Pentacles. Okay? I think you need to slow down, my dear, talaga. Dalawang card pala sila. Ang King of Pentacles is stable na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. So, kung ang problema mo talaga may kinalaman sa usapin ng pinansyal, magiging okay naman. Ang Knight kasi is very slow moving yan, my dear. Okay? This card is very, very slow moving yan siya. Okay? So, siguro, dahan-dahan ka muna sa paggastos sa araw na ito. Pag-isipan mo muna yung mga gagastusin mo, yung mga ganon. I-analyze mo muna kung bakit ka na umabot sa punto na ganyan, na kung marami ka ng utang or marami ka ng, yung mga ganon, i-analyze mo. Alam mo, my dear, hindi yan masama. Maraming mga tao ang parang nagagalit pag sinasabi ko na, uy, analyze mo kung bakit nandiyan ka sa sitwasyon na yan. Nagagalit sila. Nagagalit sila, my dear. Wag kayong magalit pag sinabi kong i-analyze mo yung dahilan kung bakit nandiyan ka sa sitwasyon na yan. Kasi by analyzing kung bakit ka napunta sa sitwasyon na yan, yun din ang magiging gamot para makaalis ka dyan sa sitwasyon na yan. Kasi kung di mo i-acknowledge na, ay kaya ako napunta dito dahil sa kagagahan ko or dahil sa katangahan ko or dahil sa kaganituhan ko, hindi ka makakaalis dyan kung i-deny mo ng i-deny. So minsan, kailangan talaga natin tanggapin na kaya tayo napunta sa isang sitwasyon kasi dahil sa pagkakamali natin. And we are just only human, di ba? Ang mga Pilipino kasi, tayo kasi mga Pilipino, masyadong perfectionist. Pag nagkamali lang, parang, ay, nagkamali siya, ay, nadapa siya, ay, nasubsob siya. Ano magagawa mo? Tao ako. Di ba? Katiyan mo din sa Miss Universe, di ba? Sa mga beauty contest. Pag nadulas, ay, nadulas si Venezuela. Ay, nadulas si ano. Diyos ko, day. Hindi ba pwedeng madulas? Para mo sinabi, ay, wag kang tumae. Pwede bang hindi tumai ang tao? Lahat ng tao tumatai. 'Di ba? So masyado lang talagang inano ng mga tao yan na parang kailangan you are always perfect, that you are always like this. Nako, tigilan nyo ako. Walang perfect sa mundong to. Okay? So this is the page of wands. Okay? My dear, I think sa araw na to, meron kang gustong gawin. Meron ka rin gustong gawin, pero parang, I can feel na parang wag mo muna siyang gawin. Okay, wag mo na siyang gawin. Pag-isipan mo muna na mabuti kung ano yung bagay na yan. Okay, kasi busy na busy ito si Page of Wands eh. Parang meron kang gustong umpisahan, meron kang gustong gawin. I think, itong time na to, mag-take a break ka muna. Okay, and pag nakapagpahinga ka na, saka mo siya gawin. Kunyari, mag-start ka ng business,
or meron kang uumpisahan, meron kang bibilhin or something, i-cancel mo muna yan ngayong araw na to. Sa akin lang ha, especially my dear, kung medyo iritado ka, kung medyo burnout ka, pagod ka, wag mo siyang ituloy. Wag mo siyang ituloy, my dear. Ano mo yan, i-cancel mo muna, ha? I-cancel mo muna yan, my dear. Okay? Or kung meron kang gustong gawin tapos parang nag-uurong-sulong ka, i-cancel mo muna siya, my dear. Okay? Wag mo muna siyang ituloy. Okay? But so far, my dear, ito na sasabihin ko sa'yo, itong sitwasyon na kinabibilangan mo, wala ka dyan sa sitwasyon na yan dahil pinaparusahan ka. Nandiyan ka sa sitwasyon na yan, my dear, para matuto kang tingnan yung sitwasyon na yan sa ibang anggulo. Okay, may reason kung bakit ka nandiyan dyan. Meron yan mga hidden messages. Kailangan mo lang hanapin. Okay? Look at the brighter side. Count your blessing. Mag-rest ka. Okay? Kasi baka kailangan mo ng rest. Spend time with your family. Huwag masyadong gumastos sa araw na to, my dear. Pag-isipan ng mga pagkakagastusan. And kung nakakaramdam ka ng urong-sulong tungkol dyan sa gagawin mo, wag mo muna siyang gawin, ipagpabukas mo na muna siya. Okay? So, my dear fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius, ito ang iyong reading para sa araw ng July 7 pala. Bakit July 5? July 7, 2025. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ito, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pakiclick my dear notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong uploads. And please like, please share, please comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear. Salamat po.